May sagot si dating Senadora Laila de Lima sa tanong kung gusto niya bang makita sa kulungan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang dating Presidential Counsel ni Duterte na si Salvador Panelo, tinawag naman na grave error ang pagpapawalang sala kay de Lima. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Hulihin niyo na ako ngayon! Yan naman talaga gusto niyo! Ikulong niyo na ako ngayon! 2017 ang sampahan ng 3 kaso sinoy Senadora Laila de Lima dahil sa umunay pakikipagsabwatan sa mga drug lords sa Bilibid sa kalakaran sa droga nung siya ay Secretary of Justice. Matapos ang 7 taon, dismissed na ang lahat ng kaso. I feel so at peace and I feel, yung nakakahinga na ako ng maluwag ngayon. Malaya na si de Lima pero marami pa raw siyang gustong gawin. Isa raw sa pinag-aaralan niya at kanyang mga abogado ay kung paano pananagutin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at iba pang nasa likod ng mga kaso. Yung mga nag-operate sa akin kasi inoperate nila ako. Diba? And pinilit nila yung mga believed witnesses ng mga inimbento lang yung mga kwento tungkol sa pagkakasangkot sangkot ko di umano sa illegal drug trading inside the Bilibid. Ang mga akusasyon laban sa kanya nakaapekto raw sa kanyang imahe, kaya sisikapin daw niyang marinig ng publiko ang kanyang panig. May nilinaw rin ang dating senadora kaugnay sa kanyang dating bodyguard na si Ronnie Dayan na minsan na niyang inaming nakarelasyon niya noon. Co-accused ni de Lima si Dayan sa drug cases na napawalang sala na rin. Ang masasabi ko lang is that walang kaugnayan whether ako o si Ronnie Dayan sa illegal drug trade. Kasi pinalabas nila, naging bagman ko, siya yung naging yung binibigyan ng, huwag nagbibigay ng pera, pinapadaan, parang gano'n ang mga istorya nila. Wala po yan. Pero yung findings nga ng court, talagang hindi nila napatunayan yung conspiracy. I think naging strategy nila yan para mas maraming taong maniniwala na involved ako sa droga pag ipalabas nila na masama akong babae. Ang US State Department ay kinatuwa ang pagkaka-acquit ni de Lima sa mga kaso na tinawag nilang politically motivated. Sabay sulong na resolbahin ng Pilipinas ang mga katulad na kaso. Hinamo naman ng grupong Amnesty International ang Administrasyong Marcos na imbestigahan ang mga responsable sa mga walang basehang alegasyon laban kay de Lima. Wala pang direktang tugon sa US State Department at sa Amnesty International ang Administrasyong Marcos. Wala pa ring direktang tugon si dating Pangulong Duterte sa acquittal at sa pahayag ngayon ni de Lima. Pero si dating Presidential Counsel Salvador Panelo tinawag itong grave error. Hindi rin daw injustice ang pagkakakulong kay de Lima, kundi parusaan niya sa pag-akusa ni de Lima kay Duterte bilang nasa likod ng mga extrajudicial killings sa Davao City. Ito'y noong panahon kung kailan pinuno pa ng Commission on Human Rights si de Lima at mayor pa ang dating Pangulo. Inaasahan na naman daw ni Aguirre ang pag-acquit kay de Lima. Masaya rin daw siya sa nangyari dahil nagdusa na ng matagal ang dating senadora. Sa kabila ng mga pinagdaanan, ang gusto raw gawin ngayon ni de Lima ay tumulong sa mga biktima ng drug war ni Duterte kung saan libo-libo ang namatay. At kung ipapatawag siya ng International Criminal Court o ICC, handa raw siyang magbigay ng testimonya. Nag-shortcut sila yung instant justice, which is still murder. It's a crime. It is wrong. It's a violation of the right to life, which is the most basic human right. Gusto niyo po bang makita sa kulungan si former President Duterte? Yan ang paraan para mapanagot siya. I-prosecute at ipakulong. Panawagan ni de Lima sa Marcos administration, pag-isipan ang posisyon nito na hindi makipagtulungan sa ICC sa investigasyon nito sa Duterte drug war. Hindi naman daw pagsuko sa soberanya ng bansa ang pakikipag-ugnayan sa ICC. You're not really surrendering in the fundamental sense
the world, yung sovereignty ng Pilipinas. Meron ka dapat, may obligasyon ka bilang state party. May mga kakulangan siyempre ang ating justice system. Ang mga napapanagot lang, at least in those limited number of cases, are the low-level perpetrators, the trigger men, but not the mastermind. Walang nag-iimbestiga kay Mr. Duterte tsaka kay now Senator Bato de la Rosa. And yun ang focus ng ICC. Sa ngayon, wala pa daw siyang planong tumakbo sa kahit anong posisyon sa 2025 midterm elections. Pero nagsisilbi siya ngayong spokesperson ng Liberal Party. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.